Sa linggo ay solemnity ni St. Peter and Paul. Sino ba to si St. Peter and Paul? Si St. Peter ang pinadala para mag-proclaim sa mga Hudyo. Si St. Paul ang pinadala para mag-proclaim para sa mga hentil na kagaya natin. Sila yung mga ordinaryong tao lang, no? Isipin nyo, si Paul, may mga pinapatay na tao na doon siya sa harapan. Pinapatay yung mga unang mga Kristiyano. At siya isa sa mga tumutugi sa kanila. Si Pedro sabi, nung nagka-enkwentro sila ni Jesus, "Depart from me, Lord, for I am a sinful man." Mga ordinaryong tao rin lang sila, pero may mission sila. May binigay na mission sa kanila. Ngayon, pag-usapan natin yung binasa natin. Ang tanong ni Jesus sa kanila, "Who do the people say that I am?" Ang tanong ni Jesus. Ang sagot nila, some say you are John the Baptist, some say you're Elijah, some say you're Nehemiah. So, ito yung mga propeta. Ang tingin ng mga tao kay Jesus ay propeta. Tapos tinanong uli sila ni Jesus, binalikan sila. Sa mga disipulo, kayo, who do you say that I am? Siyempre, leader nila si Peter. Siya yung unang tumatakbo pagka nandiyan si Jesus. Siya yung laging nangunguna. Sabi niya, "You are the anointed one, you are the Christ, you are the Son of God." So, ang sinasabi dito ni Pedro, siya yung Kristo. Siya yung hari na bababa galing sa langit. Kasi 'di ba, pinangako ang isang maghahari. Galing siya sa linya ni David, na hari din. So, pinag-usapan natin dito, kingdom. So, ang inaugural proclamation ni Jesus ay, "Repent, for the kingdom of heaven is at hand." And that kingdom, when you talk about that kingship, si Jesus ang hari natin. At in-establish niya ang kaharian ng Diyos dito sa lupa. Pinakilala niya tatay, pinapakita niya ang pag-ahari ng Ama. Pag nagtatayo ng kaharian, syempre hindi lang yung hari ang pinag-uusapan natin. Sinabi dito na, "You are now Peter, and upon this rock, I will build my church." Sabi ni Jesus. Ibig sabihin dito, si Pedro ang pundasyon. Pero, ang founder ay si Jesus. Dapat malinaw yun sa atin, ha? Ang founder dito, ang hari ay si Jesus, pero ang pundasyon ay si Peter. So pag nagtatayo ng kaharian, buong tungkol sa kaharian na pinag-uusapan. Tandaan natin, sila ay Hudyo. Yung isa sa mga halimbawa na may papakita natin dito ay yung kay Joseph, the dreamer. Di ba, naging prime minister siya ng Egypt, second only to the Pharaoh. So, ang ibig ko na sabihin dito, sabi kasi dito ni Jesus na, "I will give you the keys of the kingdom." Ano ibig sabihin itong pagbibigay ng susi ng kaharian? Ang may hawak ng susi ng kaharian ay lagi ang prime minister o yung royal steward, o ang tawag sa kanila ay al-habayit. Na ibig sabihin ay over the house. Sila ang namumuno sa bahay, sila ang nasusunod sa bahay, sila may hawak na susi kapag wala ang hari. At paalis na si Jesus. Pauwi na sa kanyang ama. So, kailangan niya ibilin yung susi sa kanyang prime minister o sa kanyang royal steward. At ito ay si Pedro. Sa kanya binigay ang susi ng kaharian. So, siya yung unang-unang, may hawak ng susi, siya yung unang-unang prime minister, siya yung unang-unang papa. Tapos, hanggang ngayon, umabot na tayo sa 267 na papa, si Pope Leo XIV. Ang lahat na to, nasusulat to kay Isaiah. Makikita natin sa Old Testament, itong prime minister na to, kay Sheba at saka kay Eliakim. Kasi si Sheba ang prime minister pero inambuso niya. Tinanggal siya at pinalit sa kanya si Eliakim. So, it is all over the Bible na merong prime minister, merong al-habayit noong Old Testament times, nung merong mga kaharian. Pero di ba yung kaharian nahati yan sa dalawa? Yung Northern at saka yung Southern Kingdom. Yung Northern, nawala na yun. Yung Southern, maliit lang, tapos kumalat pa sila. Pero pinakakuha ng Diyos ang mga Hudyo ng isang kaharian. At ito na yung pagdating ng kaharian ng Diyos, ito pagdating ni Jesus. So, sa pagsasara, duktong natin ngayon. Tayo, pag tinanong tayo ng Panginoon, ikaw, ako, tayong lahat, sino ba ako sa iyo? Kung tatanungin tayo ni Jesus, anong sasagot natin?
Sasagot ba natin na siya ang ating hari? Sasagot ba natin na siya ang anointed one? Sasabihin ba natin na siya ang anak ng Diyos? Kung ganon, naghahari ba ang Diyos sa atin? Napapakita ba sa ating pananalita? Naibabahagi ba natin ang Panginoon sa mga anak natin, sa mga tao sa paligid natin? Tapos yung mga sinasabi natin, naisasabuhay ba natin? Kasi hindi lang pwedeng puro salita lang tayo na you are my Lord Jesus. Kailangan nakikita yan sa pamumuhay natin na talagang siya ang hari natin. Sumusunod ba tayo sa lahat ng utos niya? Dito ko na ba tatapusin ang ating pagninilay? Tapusin natin sa glory be. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. And as for Mama Mary's intercession, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.